or magbabago na, Oo. 'di ba? Yan yung gusto. So, abangan ninyo yung mga susunod naming mga adventure and Mga mayroon plans. kaming pinaplano na gagawin. Ito na, malapit na para medyo ipipihit natin yung ating journey, Oo. 'di ba? Binalak talaga natin pumunta, di Yeah. ba? Plan natin yung makapunta dito, yung yung goal long-term goal natin, yung makapunta dito. Hinihintay natin yung mangyari yung goal na yon. In-enjoy natin ang journey natin sa Cagayan de Oro. Oo. Unahin natin yung bakit tayo gumagawa ng video natin sa mga ginagawa natin dito sa Canada. Hindi ba pwedeng ano na lang, secret na lang, private na lang? Hindi, ang una naman natin talagang purpose is para ma-document natin Okay. yung mga nangyayari sa atin dito. At the same time, kung ma-share natin sa iba, pwedeng kapulutan din ng aral or inspirasyon sa ibang mga tao. 'Di ba? At saka, kung iisipin natin, di ba? 2013 tayo dumating dito sa Canada, sa Manitoba. Pero prior to that, nangarap tayo na pumunta dito sa Canada. Yeah. Di ba? Meron akong hanap buhay doon. Dati akong medrep sa Mindanao, particularly Cagayan de Oro, tsaka Bukidnon. Tapos nasa bahay ka lang. Yeah. Maliliit pa yung mga anak natin doon. So, kahit na-promote ako as supervisor sa trabaho ko, alam natin na paano kung lumaki na yung mga bata. Di ba? Yeah. Baka hindi na natin sila mapag-aral. Komportable naman tayo noon, yung life natin. Sa bilang ikaw ay nag-work sa pharmaceutical. Pero medyo malayo yung tingin natin dahil sa meron tayong dalawang anak na in time mag-aaral sila ng college. So na-foresee natin na if ever darating yun at hindi naman ganong kalaki yung ilalaki pa ng sahod mo, pwedeng hindi natin kayanin ng college. Pagka dun lang tayo. So yun pa lang, talagang binalak talaga natin pumunta. Yeah. Diba? Kasi bago pa nun, nung nandun tayo sa Cagayan de Oro, 10 years prior to going to Cagayan de Oro, nag-try na ako na mag-apply. Kaya lang, hindi pa talaga panahon yung pag-apply natin dito sa Canada. Yeah. Kaya nung nakarating tayo dun sa Cagayan de Oro, siyempre kailangan ng buhay, kailangan tuloy-tuloy pa rin kahit na yung hindi mo pa nakakamit yung hindi mo alam po Kasi yun yung long-term
plan natin, yung makapunta dito, yung long-term goal natin, yung makapunta dito. Pero syempre, habang hinihintay natin yung mangyari yung goal na yon, eh, syempre, kailangan tuloy-tuloy ang buhay. Di ba? Kailangan hindi pwedeng tumigil dahil mayroon tayong pamilya na binubuo. Di ba? Kaya naging though kahit ganon na mayroon tayong long-term goal na makapunta dito, in-enjoy natin ang journey natin sa Cagayan de Oro. Oo, kasi yeah, na-enjoy ko talaga yung 11 years ba? Parang 11 years tayo doon. Kasi nung pumunta tayo dito, 12 years na yung panganay. Yes, 11 years. Isang taon lang siya noon. Lumipat tayo doon. So 11 years, yung 11 years na yun, grabe, parang hindi ko masasabi na mahirap masyado yung buhay. Kasi kahit na hindi ganun tayo ka-well off, na-enjoy natin bawat araw ng paglalakbay natin. Hindi nga natin alam na darating din yung time na makapunta tayo. Yeah. Pati yung application process, di ba? Hindi siya ganun kadali. Talagang dinocument yun eh. Hindi, tsaka talagang noon, hindi kita ma-convince pa noon dahil syempre, parang okay ka naman sa work mo. At saka busy ako. At saka busy ka. Syempre, pagka mag-start ka na mag-apply, maraming gagawin. May mga masasacrifice ka. Brave yun. Pre-process ko yung mga school documents natin. Diba? Kailangan kong mag-fly from Cagayan de Oro to Manila. Yeah. Tapos, to Cagayan Valley. Oo, to Cagayan Valley. Yeah. Para mahirap talaga. Kunin yung mga requirements. Oo. Pero kung may awa ang Diyos at talagang porsigido ka rin, at mayroong patnubay ng Diyos, talagang makakamit mo yung mga goals mo sa buhay. So, pagkatapos ng pag ilang, ano na pa tayo? 12 years na tayo sa September eh. Yeah. Diba? Dito sa Canada. So, yung 12 years na yun, marami na rin nangyari. Yeah, oo. Diba? Parang sandali lang kung ngayon mo iisipin. Parang sandali yung 12 years. Parang masasabi mo, 12 years nang nakaraan. Samantalang yung start natin dito. Pero, hindi rin ganun kadali yung start natin. Tapos, siguro yun yung dahilan kung bakit tayo nag-vlog noon. Yung nakita natin na parang sarap na i-share yung buhay natin. Yeah. Ang sarap na i-share yung kung paano natin binaka yung pagpunta natin dito. Diba? Kumbaga parang gusto mong i-preserve. Ikwento lahat. Yeah. Doon sa... Hindi, tsaka gusto mo rin ma-preserve. Kasi in time, pwedeng makalimutan mo yung ibang detalye. Pero kung mayroon kang ganito, mapapanood mo forever. Kaya nga. Diba? Kaya sa mga kaibigan namin dyan, lalo na may mga OFW, yung mga nandito sa ibang bansa, na bumabangon araw-araw para sa kanilang mga anak. Sana mag-subscribe kayo at mag-comment down sa aming mga videos kasi gusto namin i-share. Marami kaming mga pinapangarap na gagawin dito sa vlog namin. Hindi lang yung mga araw-araw na ginagawa namin dito sa Canada, kundi meron kami mga future plans, di ba? Yeah. Yung mga nakaraan na mga vlog namin, feature namin doon yung mga vacations namin, yung mga ang tawag nito, yung graduation ni Kuya, di ba? Yeah. After all,
na talagang dumaan pa tayo sa pandemic, ganyan. So, sana mag-subscribe kayo guys at subaybayin yung channel namin. Kasi, kumbaga, meron kaming gagawin na ano nito, yung mga vlog natin, patungo naman doon sa yung semi-retirement. Future. Yung future naman. Yeah, future Oo. naman. Kaya, Kung dito pa rin ba tayo after 12 years? oo. Itutuloy pa ba natin yung kasi sa ngayon, 'di ba? Since last year, pareho na tayong nakatutok na lang sa ating business, 'di ba? Oo. So, ngayon, ito pa rin ba talaga ang gusto natin na gagawin Oo. in the near future? Or magbabago na, Oo. 'di ba? So, abangan ninyo yung mga susunod naming mga adventure and Mga mayroon plans. kaming pinaplano na gagawin. Ito na, malapit na para medyo ipipihit natin yung ating journey, Oo. di ba? So, abang-abang lang sa mga susunod na vlogs namin Oo. dahil makikita nyo yung isang matinding pagbabago at pagpapasya na aming gagawin. Oo. Alam namin hindi madali, pero gusto namin i-push ito dahil ito yung kung baga dream ang mapunta dito sa Canada, pero ito yung pinaka-ultimate dream talaga na gusto namin ma-fulfill after Canada. Oo. So, follow us and subscribe. Saka pala comment. mami, magpapakilala tayo. Yeah. Ako ay subo ako ng Cagayan Valley, Ballesteros, Cagayan. So kung may mga nanonood sa atin, mga taga-ibang bansa, mga Ilocano po kami. Si Mrs. ay galing po siya ng Ilocos. Santa Maria, Ilocos Sur. Yes. So pareho kaming Ilocano. Ang mga kinakain namin ay mga Mga Ilocano damo. foods. Ilocano foods. Lahat ng kinakain. Lahat ng metal, daddy. Lahat ng metal, yung metal boss na Metal boss ng kamote. ampalaya. Oh, yeah. So, lahat ng metal, kinakain namin. Lahat ng damo. Oh, kinakain Papait, namin. Oo. Kaya, saluyot. makikita nyo rin sa aming mga susunod na mga vlogs. Kasi, yun pa rin ang ating... At saka, ang misis ko, para sa kalaman po ng lahat, mahilig po talagang magluto kasi dito sa Canada, talagang yun ang passion niya. yeah. At nagkaroon nga kami ng restaurant dito, pero ibinenta na namin. It's a Canadian restaurant, di ba, mami? Yes. So, naibenta na namin. Pero yun pa rin ang passion niya, yung magluto. Kaya yung mga vlogs namin ay may kasamang luto. Pagluluto, Diba? yes. So, Yes. ako naman ay hilig ko talaga yung mag-document kasi bago pa kami ni Mrs. meron na akong camera eh. Yeah. Mahilig na talaga ako sa camera, mahilig na talaga akong yun talaga yung parang part ng life ko Yeah. na nagpapasaya sa akin. Oh, kasi kapatid Yung mo si gumagawa. Julius Babaw, di ba? Hindi, pinsan ko Mega Babaw. si Kuya Julius. Ako naman si Kuya Mega. Mega Babaw. Mega Babaw. So yun, Super babaw. kami, mga Ilocano, genuine Ilocano kami. Mababaw lang yung kaligayahan namin. Ayan. At saka makikita nyo rin yung aming future na mga gagawin. At pwedeng mag-inspire din sa inyo. I-reveal natin sa ating susunod na vlog, Daddy. Oo. Makikita nila yung
ating pinakamatinding desisyon na gagawin. Decision. At bakit? Anong nangyari? 'Di ba? Bakit mo pinipili to? 'Di ba? So, yan malalaman nyo po sa susunod naming mga vlogs kung bakit ano ba tong mga pinaggagawa nyo. Diba? Maring sasabihin ng iba, oh, bakit ganun? Diba? Pero malalaman nyo lahat-lahat. At alam namin mag-e-enjoy kayong panoorin ng aming mga vlogs dahil hindi lang kami mga Ilocano, mga joker din kami. Diba? Ang kaligayahan natin. Hindi lang kami Ilocano, Tagalog din kami. At Bisaya pa. At Bisaya. Nakakaintindi kami ng Bisaya. At doon nakakapagsalita. Mga Cebuano. Kaya mga igsuon diha sa Cagayan de Oro, Mindanao, diba, Davao. Naikot kasi namin ang buong Mindanao nung nasa Cagayan de Oro kami. So, nag-stay kami ng 11 years. Kaya kamao nami mag-istorya sa Bisaya. Dili nami mahalin dong. Dili pa man ko kasulti kay kabalo mi kaya magsulti. Parang naging second home kasi namin. Gusto ko rin i-shout out yung mga lahat ng mga doctors sa Mindanao. Yes. Yung mga tumutulong sa iyo dati. Yung mga tumutulong sa mga pharmacists. Yeah, mga pharmacists. Yes. Si Ma'am Puring. Ma'am Puring diyan sa Cagayan de Oro. Hindi namin kayo malilimutan, Ma'am. Sila Dr. Vel. Yung may-ari ng Oro Pharmacy diyan sa Cagayan de Oro City. Sila Dr. Catherine Lagunilla. Yes. Diba? Sila yung mga Dr. Eric Bakal. Kaibigan natin ng mga doctors, pharmacists, may-ari ng mga pharmacy, yung mga nagpo-push ng mga gamot mo dati, mga clerk sa mga pharmacy. Diba? Sa De Oro Majority Pharmacy. Yes. Oro Pharmacy. Rose Pharmacy. Yan. Ang daming mga nakatulong sa amin sa abot namin ng aming pangarap na makapunta dito. Yun, lahat-lahat ng mga na-meet namin sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, lahat ng mga dumating sa buhay namin na mga tao na minsan nakahalubilo namin, lahat yun ay nakatulong sa amin para maging masaya yung journey at masayang naghihintay sa biyaya ng Diyos na matupad lahat yung mga pangarap. Yung pag-stay namin dito ng 12 years, I think that I'm contented. Parang kontento na ako sa kung anong nakuha natin. Wala ka ng ibang pupuntahan. Ayaw mo nang pumunta sa iba. Yeah, I can go anywhere. At ayaw mo na rin magtrabaho. Ayaw ko na. Kasi puro trabaho kami dito, guys. Parang naumay ako sa 12 years. 11 years may get. Parang naumay ako sa yung routine na gigising ng umaga, magmamadali ka, papasok ka, pagdating mo ng hapon, tapos na yung araw, darating ka sa bahay, kikilos ka pa rin walang kasi katulong walang katulong. So lahat din, maglalaba, magluluto, magliligpit, lahat. May bata. So parang naumay ako sa ganun na routine. So medyo sa tingin ko enough is enough. Enough is enough. Siguro naman kumbaga parang sa sa airplane yan. Nung nagte-take off ka, talagang sagad to the bones yung
Yeah, ano talagang yung desire mo talaga ginawa, na, ginawa natin lahat Oo. yung lahat ng lakas natin, ibinuhos natin, Oo. panahon, yung kumbaga, yung time na yon yung nagte-take off tayo, talagang yung buhos, yung energy natin doon, Oo. nakafocus tayo. Pero ngayon, medyo iibahin natin yung dahil, siyempre, tumatanda na. Oo. Sabi nga nila, pagka bata ka pa, Iba pa yung ano mo. Iba pa yung kailangan mixing mong mahalin yung trabaho mo, di ba? Oo. Mahalin mo yung trabaho mo. Pero pag tumatanda ka Pagka na, tumatanda ka na, baliktad na. mahalin mo na yung Dapat, sarili mo. yung sarili mo naman. Oo. At Hindi, tsaka huwag saka, mo nang hintayin na ano. hindi, Na, tsaka daddy, Oo. dapat, do what you love. Oo. Pag tumatanda ka na, Oo. di ba? Ayun na nga eh. Swerte Kailangan- lang yung mga bata na nandito na ipinanganak, mga, ano ba tawag dito? Mga dito na lumaki. Kasi, they have the choice na, unlike sa atin noon, nangangarap kung ano ka pa man na ang mayroon dyan, yun ang nguyain mo. Oo. Diba? Swallow whatever, what is in your front. Ganon. Dati. Kaya parang naumay ako sa ganon na routine. So, sabi ko, pwede naman na siguro tayong mag-iba ng landas. Dahil medyo nagkakaedad na rin. At ayaw ko naman na hintayin na uugod-ugod ako bago ko gawin yung mga gusto ko naman na gawin. So, yung, Diba? parang sinasabi mo, from your flight, nag-ano ka na, nag-descent ka na. Yes. Kapag gusto mo nang mag-land ng smoothly, huwag Yes. yung abrupt, Yeah. di ba? Hindi, tsaka the long flight is over. Baga ganun. Yes. The long flight is over. So, mamahalin mo naman yung sarili mo. Yeah. Gagawin mo yung mga gusto Magpapasaya. mong gawin na nagpapasaya sa'yo. Yeah. And, Tama there's nothing wrong, Ako yung di ba? pagkain lang ng ginukan ano na ako dun eh. I know. Yung pagka gusto I kong know. kumain ng ginukan. Yeah. Yung mga ganun ako, nakakain mo pamalengke yung ako. yung mga nakakain mo yung mga gustong-gusto mo. Oo. Yung nandun ka sa place na talagang gusto ng katawan mo. Oo. Alam mo yon. Kasi it's not easy dito sa Canada dahil malamig. Mas maraming malamig. Kagaya ngayon, May 18 na. Yes. Pero Naka-jacket pa positive kami. 9. Oo. Windy. Only positive 9. Oh, feels like Tapos feels like 5 yata. 5 degrees lang. Yeah. Oo. Mahangin pa. So, Oo. hindi ganito yung nakasanayan nating ano ba tawag dito? Weather. So, pero hindi natin sinasabi, mami, na yung mga nagbabalak pa lang pumunta rito, mawalan ng pag-asa kasi malaki. Kung kaya nyo, maganda makapunta kayo. oo Diba? naman. Kasi paano mo mai-compare? Maganda rin naman ang nangyari sa atin dito. Don't get me wrong. Hindi naman tayo hindi naman failure, di ba? Oo. Maganda naman yung mga nangyari ng 12 years sa atin. Pinapasalamatan din natin ang Diyos dahil pinagbigyan niya tayo na maranasan yung ganitong buhay Oo. sa ibang bansa. At saka, na-fulfill mo kasi yung gusto mo. Yeah. Pinangarap mo once. Oo. Tapos, at least alam mo na ngayon. Di ba? Mm-mm. Yung alam mo na ganito pala dito. Yeah. Di ba? Ganito yung naging takbo ng buhay natin dito. Buti ka, nandito tayo eh. Pumunta tayo eh. Nandiyan si Kobe, oh. Yeah. Pinanganak natin dito si Kobe. Kung hindi siguro tayo nakapunta dito, walang COVID. Oh, kasi siyempre, Hindi na tayo mag-i-aim, di ba, ng another baby, di ba? magpaparal mo pa lang dun sa dalawa. Oo. Ano na.
mahirap na. Yung high school kasi dito guys, elementary at high school, libre yung ano ng mga From bata. kinder, daddy. From kinder To high school. Grade 12. Yeah. Libre talaga. Kahit na malayo yung school, merong school bus, so walang problema. Hindi problema yung tuition fee. Pero minsan may mga fee na binabayaran pero very minimal. Yeah, diba? maliit lang. Maliit lang. Tapos meron pa silang child tax. May tinatanggap Oo, sila. meron silang tinatanggap. Oo, depende sa income ng Depende sa income. family. Oo. Oo. Magmaliit ang income, mas malaki yung Child benefit. Oo. Parang tulong sa mga bata. Kaya lang 18 naman na si Kuya, so wala na kay Kuya. Si Kobe na lang Si ang Kobe na meron. lang. Oo. Pero, Hanggang 18 kasi yon. Hanggang 18. Once na nag-18, cut na. Uh, So wala na si Luis ngayon. wala na. Last month meron pa. Meron pa last month. Oo. So medyo okay naman talaga dito. Okay naman. Ang kalaban lang dito is lamig. Malayo At sa mahal sa mga malayo ka sa mga mahal sa buhay. Malayo ka dun sa taste buds. yung kultura pati. Yung kultura. Siyempre, ibang kultura nila dito. Yung weather na palagi na. Yung weather. Pero masarap din naman dito, malamig eh. Kaya lang, Oo. pagka tumatanda ka na, parang hate mo na yung masyado malamig. Yeah. Diba? Hindi na masarap sa pakiramdam. Lalo na pagka matagal yung snow. Parang Pero siguro may mga pwedeng magtanong, mami, na hindi naman tayo pare-pareho ng kasi, ng parang, yung pinanggalingan natin na lugar sa Pilipinas, di ba? Yun ba, parang hindi naman tayo pare-pareho na gusto natin balikan. yeah. Or yung iba, nandito na rin yung karamihan ng mga kapag-anak. So wala na silang Yeah. sa ibang bansa. Hindi naman natin kinukonvince ang lahat. Oo. Di Sabagay. Yun yung gusto ko na iba-iba tayo. Pinapakita lang natin ito. This is our life. This is our yung Way of life natin. yeah,